Hello, welcome to His Life City Church YouTube channel. We are a church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Let's give our best as we worship God and listen to His Word because we believe that His Word is able to transform us. So let's open our hearts as we allow the Holy Spirit to minister to us. Sometimes you gotta sail down a giant, worship from a lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, waiting for the answer, worship with your hands in the air. I praise you anywhere. Praise, giving praise in the highest praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Sometimes you gotta praise into prison, cry out to heaven, shout till the door swing wide. Sometimes you gotta stand on your shackles, brave in the battle, worship with your hands held high. I praise you anywhere. Praise, giving praise in the highest praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Giving praise in the highest praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Praise, giving praise in the highest praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Giving praise in the highest praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. I praise you anywhere. Oh, mountain, oh, valley, I know that you're with me there. Come on, sing with us. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Praise, giving praise in the highest praise, giving praise
give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Give him praise, give him praise. Oh, praise, give him praise, give him praise. For he is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Worthy of our voice, sing all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever. The praise is yours. Oh, praise is yours. We hid our face, separated, betrayed your heart, our glory faded.
deserve it, Lord. And all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy forever. The praise is yours. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap
Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di bababayaan, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di bababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Nung masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay galing at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Nang masumpungan ka sa dakong ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y, come on, lift your hearts right now, sing it out. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Pagpuri ko tanging sa'yo,
aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, mahari na lang. Papuri sa kataas-taas. Puri sa tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, mahari na lang. Salamat po, O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila. Dalangin po namin, O Diyos, katagpuin niyo ang bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, kayo pong malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Paintulutan niyo po kaming makapasok sa dakong kabanal-banalan at maranasan ka namin ngayong umaga. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos? Let's just allow God to embrace us this morning. Allow God to speak to us, minister to us. God is saying to you today, everything will be all right. Because God, He will make all things beautiful in His time. Salamat po, Diyos. Sige po, taas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Rabasande, Shakrabahataya. Salamat po, Diyos. Rasakataya rarasande. Papuri sa inyo, Diyos, aming Ama. Rasakataya rarasande. Oh, we give you praise, God. We give you praise, God. Urabasakataya rarasande. Shakrabahataya. Salamat po, O Diyos, aming Ama, kami po ay nagbibigay laya sa inyong diwang banal na kumilos sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin ngayong umaga, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay inyong katagpuin. Banal na Espiritu, gawin niyo po ang gawain ng inyong biyaya sa aming mga buhay. Patuloy niyo kaming hubugin sa larawan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Lord, we don't want another sermon to hear this morning. We want a fresh encounter with you. We don't want added information, God. We want transformation in our lives. Father, I pray in the name of Jesus that you bless your people. Give strength to whom strength is due. Give healing to whom healing is due. Bless your word, God. Continue to speak to us. Bless your servant, God. I pray that you allow him to stand on your grace and let the power of your cross be upon him. We pray for your divine enablement, Lord. Holy Spirit, we give you praise. We give you honor, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's give God the best clap offering this morning. Ibigay po sa Diyos ang pinakamabuting palakpak. Hallelujah. Karapat-dapat ka, O Diyos, ng lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw lang ang Diyos na banal. Ikaw lang ang tapat. Ikaw lang ang di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah sa kataas-taasan. Oh, Rabasatrakat
Salamat po, Diyos. We give you praise, God. We give you praise, God. And all God's people will say, Amen and Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Joy-filled Sunday, everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. And this is His Life International City Church. We are the teka lang po, ano lang po yung mic ko. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our word. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, humanda ka, may gagawin ang Diyos sa'yo. Alright. Ang lahat po na excited sa gagawin ng Diyos, magsabi ng Amen! Ang lahat po naniniwala may gagawin sunod, magsabi ng Amen! Ang lahat po ng gutom ng kasama ko, magsabi ng Amen! Praise God, tayo pong lahat ay makakaupo na. Let's just be open to what the Holy Spirit is about to do in our midst. Amen? Praise God. Yun daw pong degree ng ating excitement at openness. On that, the same degree, God will going to minister to us this morning. Pahintulutan niyo po kung dumako tayo agad sa ating pong teksto ngayong umaga. Allow me to read Psalm 139, verses 1 to 6 from the Passion Translation. Sabi po dito, Lord, you know everything there is to know about me. Sino po natutuwa dito at kilala tayo ng Diyos? Amen? Sabi po dyan, lahat. Wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Sabi po ng verse 2, you perceive every movement of my heart and soul, and you understand my every thought before it even enters my mind. Batid po ng Diyos lahat ng ikinikilos ng ating puso at ng ating kaluluwa. Sabi po ng mga talatang 3 at 4, you are so intimately aware of me, Lord. You read my heart like an open book, and you know all the words I'm about to speak before I even start a sentence. No? Alam po ng Diyos, yung mga salita na nasa ating mga labi, bago pa tayo magbukas ng bibig, batid na ng Diyos ang ating sasabihin. Sabi po dyan, you know every step I will take before my journey even begins. You've gone into my future to prepare the way, and in kindness you follow me behind to spare me from the harm of my past. You have laid your hand on me. This is just too wonderful, deep, and incomprehensible. Your understanding of me brings me wonder and joy. Minsan pa po tayo mukot manalangin, O Diyos, aming Ama, pagpalain niyo po ang inyong salita. Pagpalain niyo ang aming mga puso. Turuan niyo po kami, Panginoon. Bigyan kami ng mga puso nagpapaturo. Buksan niyo po ang aming spiritual na pandinig at kayo pong mangusap sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin at umaasa kami ng mabuting bagay na inyong hahayag sa aming kalagitnaan. Sa inyo pong pagsamba, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Sino po dito ang paminsan-minsan nagugulat tayo sa ating mga sarili na akala natin hanggang dyan na lang tayo? Yung we thought there's no more room for improvement kasi may edad na tayo. No? Alam niyo po ba yung kasabihang, you cannot teach an old dog a new trick. Okay? Ulitin po natin, you cannot teach an old dog a new. Pakisabi mo sa itong katabi, buti na lang, hindi tayo dog. Amen? Meaning, kahit anong edad po natin, marami pa tayong pwedeng matutunan. Kahit nasaan tayo sa buhay, marami pang pwedeng ituro ang Diyos sa atin. All we need is a teachable heart, an open spirit, and God is more than willing to reveal to us yung kanyang magagandang plano sa ating mga buhay. Here's the truth. When we place our lives and plans in the hands of a living God, He readies our heart to cultivate a deeper intimacy with Him. Kapag daw po inilalatag natin yung ating buhay, yung ating plano sa kamay ng Diyos na nagmamahal sa atin, hinahanda niya ang ating mga puso para lalo pa tayong maging malapit sa Kanya. At sa totoo lang po, kapag malapit tayo sa Diyos, ipinapaunawa niya sa atin na magkaminsan, kung akala mo, kilala mo ang sarili mo, mas kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. God
knows us better than we know ourselves. Amen? Kahit po sa mga panalangin natin, madalas higit na maganda at matalino ang sagot ng Diyos kaysa ating mga panalangin. Sino po nagpapasalamat dito na yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay higit na maganda kaysa sa mga pinanalangin natin? Kasi po alam ng Diyos yung ating mga sarili, no? Minsan, gusto natin ngayon, sa darating na araw, ayaw na natin. Diba? Kaya nga ho, kapag ang Diyos ay sumagot sa ating panalangin, hindi doon sa paraang gusto natin, kundi doon sa parang kung paano Kanya kakilala. At ang sagot ng Diyos, madalas, yun yung alam niyang makakabuti sa'yo. Kaya kung katabi mo yung sagot mo sa panalangin, sabihin mo sa Kanya, buti na lang, ikaw ang binigay ni Lord sa akin. O, diba? Kaya nga po, ngayong umaga, let us talk about this. Very light lang po tayo, very sweet, and I just pray that the Holy Spirit will minister to us this morning. Let's talk about God knows us. Pwede po tayong magalak dun sa katotohanan na tapat ang Diyos. Pwede tayong magalak dun sa katotohanan na hindi nagmamaliw ang Diyos. But this morning, we can also rejoice on the fact that God knows us. Kilala tayo ng Diyos. Amen. Ang lahat po ng kilala ng Diyos, magsabi ng Amen. Akala ko kasi natin, kilala natin yung sarili natin, pero madalas, nagugulat tayo doon sa pwede nating gawin o doon sa pwede mangyari sa atin. And it made us realize na hindi pala talaga natin kakilala yung pwedeng, o yung sarili natin o pwede mangyari sa atin. Diyos lang ang totoong nakakaalam sa atin. Let me start off with this. No? Sino po dito madalas yung kapag wala ka ng alam sabihin at gusto mo pa rin i-drive yung point mo, you end up by saying, basta ako alam ng Diyos ang puso ko. Sa totoo lang po, akala ko natin, alam natin ang ating mga puso, pero hindi natin alam ang ating mga puso. Kasi po, ang Biblia, sabi niya, the heart is deceitful above all things. Ang puso daw po, mandaraya. Minsan tayo mismo, hindi natin alam kung ano ang pwedeng idikta ng ating mga puso. But the good news is this. Number one, God knows our heart. Alam po ng Diyos ang ating mga puso. Kahit minsan tayo nalilinlang ng ating sariling puso, ang Diyos alam niya ang ating mga puso. Amen. Sabi po ng TPT translation, sabi ganun, Lord, you know everything there is to know about me. Alam daw po ng Diyos ang lahat ng meron na dapat malaman patungkol sa atin. At ang sabi po ng Passion Translation, no? Tayo daw po, akala natin, kilala natin sarili natin, pero sa totoo lang, ang Diyos lang ang totoong nakakaalam sa atin. Maari tayong magkunwari sa iba, maari tayong magkunwari sa sarili natin, pero sa Diyos po, hindi tayo pwedeng magkunwari. We cannot pretend before God because God knows our heart. At minsan sinasabi natin na tama, yung puso ko minsan kinokondem ako. Alam niyo po bakit? Kasi ang kaya lang po nating unawain ay yung karanasan natin. Pero alam niyo po ba na higit na matalino ang Diyos kaysa ating mga puso? Sabi po ng 1 John 3:20 from the New King James Version, if our heart condemns us, God is greater than our hearts. And He knows all things. Di mo ba? Sa totoo lang, alam po ng Diyos ang ating mga puso, alam niya yung ating mga iniisip, alam niya kung puro o sincero yung ating mga motibo. Alam ng Diyos yung ating mga intensyon. Kaya pwede po tayong magalak. We can rejoice that God knows us and He knows our heart. Amen. 1 John 3:20, again, from the Passion Translation, sabi niya po, whenever our hearts make us feel guilty and remind us of our failure, we know that God is much greater and more merciful than our conscience. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po ba kayo kinikilig doon sa katotohanan na kahit kinukondina tayo ng ating sariling puso, pero ang Diyos,
alam niya, mas mataas siya kaysa dun sa pagkondena ng ating mga puso sa ating sarili. Ito po kasi tayo, ang alam lang po natin ay yung ating ginawang kasalanan. Pero ang Diyos, ang alam po niya lampas doon. Alam ng Diyos nagkasala tayo, tama. Alam ng Diyos may kasalanan tayo, tama. Alam ng Diyos ito yung kahinaan natin, tama. Pero alam din ng Diyos na gusto nating magbago. Alam din ng Diyos na pwede tayong magbago. At alam din ng Diyos na kaya mong magbago. Kaya ang Diyos nakatingin siya, hindi doon sa condemnation ng puso mo. Nakatingin ang Diyos doon sa pwede niyang gawin sa buhay mo. And because God knows you, He knows your heart, He believes in you, He wants to set you free, He wants to forgive you, He wants to pour out His grace and mercy in your life. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa totoo lang po, dun sa hukuman ng ating mga puso, there is a higher courtroom for the human heart. It is where grace is enthroned. No? Sa puso daw po natin may hukuman dyan. Pero sa hukumang yan, nakaluklok yung grasya ng Diyos. Hindi niya tayo kinukondena. Kasi ang tingin niya sa atin, lampas doon sa ating kasalanan. Kaya nga kahit alam ng Diyos makasalanan tayo, tanggap pa rin niya tayo. Ang tawag ho doon, grace. That is the greatness of God's grace. He sees beyond the sin of our moment. And He sees the holy affection that we want to change. Nakikita niya ho yung pagnanasa natin, yung natatakpan sa kasalanan, natatakpan sa kainain, pero sa ilalim nun, meron kang pagnanasa na gusto mong magbago at makalaya. Yun ho tinitignan ng Diyos. At dahil alam niya ang ating mga puso, ibibigay niya ang kanyang grasya at kahabagan para palayain tayo at pagpalain tayo. Amen. Come on. Give God praise. Amen. Sana po this morning we find strength dun sa katotohanan ng si Lord, alam niya tayo at alam niya ang ating mga puso. Sa totoo lang po, no, lahat na ata ng bagay na silip ng teknolohiya sa ating buhay. Science is very good. Nasilip na niya ho yung utak natin, nasilip na niya yung mga lalamunan natin, yung tiyan natin, meron ng mga ultrasound, MRT, MRT ba yun? MRI at kung ano-ano. Tapos sa mga buntis may yung 2, 3, 4? 3D, 4D, di ba? Lahat nasisilip na ng technology. Isa lang ho hindi kayang silipin ng technology. Isa lang hindi kayang silipin ng science. Yun yung puso ng tao. Diyos lang kasi ang nakakakita nun at Diyos lang ang nakakaalam nun. Amen? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. God knows us. He knows our hearts. Pangalawa ko, ito gusto ko. Medyo kaninang first celeb, nag-breakdown ako dahil dito. Sa second celeb, demure na po ako. Ngayon, hindi na ako luluha. Promise. Pangalawa ko ito. Because God knows us. He knows our heart. He sees our struggles. Nakikita ng Diyos yung paghihirap mo, yung hindi mo alam kung anong gagawin mo para pagdugtungin mo yung 15 at 30. Yung hindi ka magkasya sa dalawang trabaho na online, sasadlan ka pa ng sa labas, yung ganun, para lang kumita para sa pamilya mo. God sees your struggles. Nakikita ng Diyos na mag-isa ka lang dito, yung karamihan sa pamilya mo nasa abroad, alam niya. Nakikita ng Diyos yung pagpupunyagi mo na makasunod sa kanyang kalooban, alam niya. God sees our struggles. At ito po kagandahan sa Diyos. Kung yung ibang tao nakikita yung ating pinagdadaanan pero wala silang ginagawa, let me tell you this. God sees and is doing something for that. Nakikita ho ng Diyos at meron siyang ginagawa. Amen. Sabi po balikan natin yung ating text kanina, Psalm 139 verses 2 and 4. Okay? Ang sabi po ng TPT translation, you perceive every movement of my heart and soul. You understand
my every thought before it even enters my mind. Alam niyo po ano sinasabi nito? Naiintindihan ng Diyos kapag nawiwindang ka. Naiintindihan ng Diyos kapag, alam mo yon yung nagpapalpitate ka na, mag-hyperventilate na. He knows, sabi mo, every movement of my heart, of my soul, naiintindihan ng Diyos. So kung ano man po yung mga struggles natin sa buhay, whether yan ay physical, kagalingan, pinansyal, pamilya, kalusugan, negosyo, naiintindihan ng Diyos. At gusto ng Diyos na malaman mo ngayong umaga, meron siyang ginagawa para sa iyo. Amen. Amen. Sabi niya ho sa verse 2, no? Ulitin ko lang po, sabi dito, you perceive every movement of my heart and soul. You understand my every thought before it even enters my mind. Verses 3 and 4, you are so intimately aware of me. Sobra nakatampong balo ng Ginoo. Sino po yung mga magulang dito magtaas ng kamay? Mga magulang. Yan. Pag magulang po may anak. Sino po yung mga magulang dito na may anak? Yan. Di ba? Kasi po yung iba baka magulang lang. Iba po yun. Tayo po mga magulang, yung mga anak natin, kahit hindi nagsasalita, pagpasok sa bahay, pagbagsak ang balikat, alam mo may something. No? Agad sasabihin mo, something came up. Yeah? You just know. Kahit walang sinasabi yung anak mo, alam mo sa bagsak ng balikat niya, meron siyang pinagdadaanan. Or probably, kahit walang sinasabi yung anak mo, hindi siya nag-open up sa'yo, you can just read the face. Pag kinumusta mo yung anak mo, kasi yung mukha niya, iba yung hilat siya, ganun siya. Anak, kumusta? Okay ka lang? Okay lang ako. Yung salita, okay lang. Pero yung mukha, hindi. Alam niyo po ba, ganun ang Diyos sa atin? We may be saying to God, God, I'm okay. But God knows. He knows our heart. He sees our struggles. Alam niya yung galaw ng ating puso, yung galaw ng ating kaluluwa. Bago pa tayo mag-isip, bago pa tayo humakbang, alam ng Diyos. Kaya humagalak tayo ngayong umaga kasi tapat ang Diyos. Tapat siya na bibigyan tayo ng kapahingaan. Tapat siya na ipagkakalob ang ating pangailangan. Tapat siya na patatawarin tayo. And not only that, God is steadfast. Hindi ho nagmamaliw ang Diyos. Hindi nagmamaliw ang kanyang pagmamahal sa atin. Kahit nagkasala tayo, kahit hindi tayo perfecto, He loves us unconditionally. Hindi nagmamaliw yung kanyang likas, hindi nagmamaliw yung kanyang presensya. Nandyan siya. Amen. Amen. Tapusin ko po. Sabi dito, you are so intimately aware of me, Lord. You read my heart like an open book, and you know all the words I'm about to speak before I even start a sentence. You know every step I will take before my journey even begins. Alam po ng Diyos yung ating mga lakad. Sino po may lakad dito? Yung pagkatapos nito, nagmamadali kayo dahil may lakad kayo. Alam niyo po, in as much as God is here, ang Diyos po nandun na rin dun sa kung saan kayo pupunta mamaya. Amen? Dahil alam ng Diyos ang lakad mo, nauna na siya sa'yo. Kung may kakausapin kang tao para makipagkasundo, inihanda na ng Diyos ang puso ng taong yon para makipagkasundo sa'yo. Kung meron kang kliyenteng ididil mamaya, nandun na ang Diyos, kinausap na niya, binigyan ka na ng pabor. Alam ng Diyos ang bawat hakbang natin sa buhay. Amen. So we can rejoice. We can rejoice that God knows us. He knows our heart. We cannot pretend. Di ba di ho tayo mag-aminan? Di ba nakakapagod yung nagkukunwari? Hindi po kakanta. Pero meron pong isang kanta, ang sabing ganon. Hindi ko po talaga kakantahin. May kanta po si Kuya Gary na ang pamagatay, The Warrior is a Child. At bahagi po ng lyrics doon ang sabing ganon, even a warrior needs a time to rest. Minsan daw po kahit yung mga warrior, hindi nila alam ng mga taong nakakakita sa kanila, kailangan din nilang
magpahinga. No? Po kasi nakakapagod na yung nagkukunwari tayo, na okay lang tayo. But this morning, let's find encouragement on the fact that God knows us and He knows our hearts. And not only that, sabi po ng awit, they don't know that I come running home. Diba? Minsan hindi nila alam. Lugmok ka na. Maiyak-iyak ka na. Wala ka nang iluha. Paus na yung boses mo sa kakasigaw ng walang tinig. Unan mo na lang ang nakakaalam ng struggle. But let me tell you this. God knows. He knows your heart. He sees your struggles. And He's doing something to set you free. Come on! Come on! Sabi po ng 1 Corinthians 10:13 from the Passion Translation, we all experience times of testing. Sino po may dumadaan sa pagsubok dito? Sino po hindi dumadaan? Gusto niyo po ipag-pray ko, dumaan tayo? Para sabay-sabay po tayo. Pero listen, tayo pong lahat, siguro kanya-kanyang panahon lang, pero wala namang exempted, di ba? Pansinin niyo po, sabi ng talata, we all, tayong lahat, experience times of testing, which is normal for every human being. So natural lang po yan. Minsan kasi pakiramdam natin, ano ba yan? Parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Okay lang yan. Alam mo bakit? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kasi superhero ka. At kapag superhero ka, dapat mabigat ang pinagdadaanan. Pero ito ho, no? Ang sabi ho ng talatang ito, yung mga karanasan natin yan, normal lang. Alam nyo bakit? Kasi mga inapo tayo ni Job. Lahat po ng mga inapo ni Job. Okay? So, minahanan natin ng mga pagsubok na yan. Pero, pasalamat tayo, pinagdaanan na lahat ni Job. Tayo, ambon na lang yan. Andiyan pa po ba kayo? Let me explain something. Sabi po dito, but God will be what? But God will be faithful to you. Anumang season, anumang struggles ang pinagdadaanan mo. As sabi ng Diyos, He is faithful to you. He is faithful to make a way. He is faithful to provide. He is faithful to give you rest. Pagod ka na? Sawa ka na? Gusto mong bumigay? Huwag kang magpapakamatay. Dahil hindi yan ang paraan dyan. When you are about to give up, realize that God knows. He knows your heart. And He sees your struggles. Just wait, may ginagawa ang Diyos. Amen. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya doon, we all experience times of testing which is normal for every human being, but God will be faithful to you. Ito talaga yung makabasag puso. Ito talaga yung hindi ko mapigilang hindi umiyak. Sabi ho ng talata, He will screen and filter the severity, the nature, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. Lahat po ng pagsubok, lahat ng pinagdadaanan natin, pagkasiphayo, problema, karamdaman, lahat po ng yan, bago yan tumama sa'yo, finilter muna ng Diyos. Sinala muna ng Diyos. In a sense, God is saying, let me check first if my child can bear it. If my child cannot bear it, I will not allow it to touch him. But if my child can bear it, it has to go through me. Lahat po ng pinagdadaanan natin, dumadaan muna kay Jesus. Pressures, struggles, weakness, temptation, they have to go through Jesus. By the time it passed through Jesus, mahina na ang impact pagdating sa'yo. Are we following? And we call that grace. We call that mercy. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Di ba? Tayong mga magulang, kung pwede nga lang tayo ang magkasakit para sa ating mga anak. Pag may lagnat yung anak mo, nung pwede mo kung pwede lang, damputin mo yung temperature niya, tilipat mo sa katawan mo para lang umayos siya. That's how we are as a parent. Imagine our Heavenly Father. Sabi po dito,
He will screen and filter the severity. Lord, kalugod mo. Mabait lang po ang Diyos. Minsan, akala natin walang nakakaintindi ng pinagdadaanan natin. Akala natin pagod na tayo. Akala natin mag-isa tayo sa laban. Let me encourage you this morning. God knows. He knows our heart. He sees our struggles. And He is filtering them. Binabawasan niya. Ay, bakit? Diba? Lahat po ng kinikilig sa kabutihan ng Diyos magsabi ng amen. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Sabi po ng talatang ito, no? Ngayon ko po mas naintindihan yung sinasabi ni Santiago doon sa James, sa New Testament. Sabi po ni James, brother and sister, consider it pure joy when you face trials of many kind. Pambira naman to sa Santiago. Ibang klase din mag-counsel ito. Magpapakasay daw pa ako pag may problema ko. Ano ba yan? Ito ang pinagugutan ni Santiago. When you face trials of many kind, those trials, they have been sifted. They have been screened bago makarating sa iyo. At alam mo bakit ka dapat magsaya? Sabi po ng talata, let's continue reading. Sabi niya ganon, and each test is an opportunity to trust God more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. For us to, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. For us to better understand it, kayo po na nanonood ng pelikula o kayo po na nakakaalam ng mga tinatawag na extraction plan. Kapag may na-hostage o kaya na-kidnap, gagawa po yung mga sundalo o soldier ng extraction plan. Lahat ng paraan gagawin nila para mailigtas yung bata, mailabas ng bansa. Di na baling magkagulo, magkapatayan, they will do everything to extract yung biktima. Listen to me. Kung pakiramdam mo, sobrang bigat na ng sitwasyon mo, God has an extraction plan for your life. And He's working out the entire heaven, sending angels, opening up provision to extract you out of your situation. That's how good and powerful God is. Amen? Gagawa ang Diyos ng paraan para ilabas ka dyan. At hindi lang basta ilabas ka itang milwal kapin, maghingalo na ka man. Hindi ho. Ilalabas ka ng Diyos dyan, matagumpay. You will come out of your situation, better person, stronger, knowing that you have been set free and delivered by God. Amen. Ganda lang po nung talata, balikan ko yung talata kanina, sabi niya ganun, nandun na si Lord sa future natin. At tapos, isi-save niya tayo from the harm of our past. That's how good God is, di ba? Yung, tayo po kasi, dalawa yung problema natin palagi, dalawang tingin natin. Ang tingin natin, ano kaya nando sa future ko? Natatakot tayo, nag-overthink tayo sa ating future. Huwag kang mag-overthink sa future mo kasi nandun na si Lord. Amen? Huwag mong pagurin ang sarili mo sa kakaisip sa kinabukasan. Sagot ng Diyos ang kinabukasan mo. So suggestion ko, huwag masyadong mag-iisip. Ha? Para hindi masyadong magasgas para pag binenta natin, slightly use siya. Okay? Hayaan na lang natin si Lord ang mag-isip sa future natin kasi siya naman nagsabi na nandun na siya sa future natin. Okay, sige pastor, si Lord nang bahala sa future ko. Pero alam mo pastor, yung Pasko nakakatakot. Pag nalaman ng tao yung Pasko, baka isumpahan nila ako. Let me tell you this. Sabi po doon, nandun si Lord sa future mo. Tapos nakasunod siya sa iyo. He's following behind you in kindness to protect you from the harm of your past. Lahat ng nagdaan sa iyo, lahat ng kamalian mo in the past, you confess them before God, you turn from them, and God will take care of it. Everything is under the blood, and God will protect you from your past. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Sinecure niya yung ating future, sinecure niya tayo sa consequences ng ating past. Amen. Amen. Lahat po na nakakasunod magsabi ng amen. At dito po ako magtatapos. Tayong lahat ay tumayo. I will end up with this. Sino po ang nagpapasalamat na kilala tayo ng Diyos? You don't have to prove anything. Hindi mo kailangan patunayan kahit kanino. Basta alam mo, alam ng Diyos kung sino ka.
kilala ng Diyos yung puso mo. Nakikita ng Diyos yung mga struggles natin. Hindi ka nag-iisa sa laban. Hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Nandyan ang Diyos. At kung pakiramdam mo, nakakulong ka nandyan, wait lang. God has an extraction plan for you. And lastly, ito, sobrang gusto ko rin po ito. Sabi po ng verse 5, you go before me and follow me. You place your hand of blessing on me. Meron po tinatawag na guidance from a distance. Yung mula sa malayo. Meron nga pong kanta, sabi ng lumang kanta, God is watching us from the God that I know is not watching us from a distance. He is with us. Nandun siya, kasama natin. Nandun siya, katabi natin. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? He is there with us. Dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Bakit? God is with us. And we call that Emmanuel. Alam niyo po, magpapasko na. Kung pakiramdam mo, ang bigat ng Pasko kasi wala yung taong ito, magsaya ka kasi sa Paskong ito, kasama mo ang Diyos. Kung pakiramdam mo, hindi kumpletong Pasko kasi wala kang ganito, wala kang ganon, hindi na bali. Ang importante sa Pasko, kasama mo ang Diyos. And that is Emmanuel. God is with us. Amen. Amen. Sabi po ng verse 5, Psalm 139 verse 5, you have gone into my future to prepare the way, and in kindness you follow behind me to spare me from the harm of my past. You have laid your hand on me. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwan. Kahit minsan pakiramdam natin wala siya. No, God is steadfast. His presence will always be there. He is Emmanuel. He is with us. Kaya pwede ho tayong magalak. Let us rejoice. Thank you, God, that you know me. Thank you, God, that you see my struggles. And thank you, God, that you are with me. Di na baling may problema, di na baling may karamdaman, di na baling mahina ang negosyo. Ang importante, kasama natin ang Diyos. Pagkasama natin ang Diyos, everything will be all right. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Let's give God praise. Salamat po, Diyos, sa aming Ama. Pinagpapala ka po namin at dinadakila. Dalangin po namin ngayong umaga, O Diyos, ang iyong mapagsiyasat na pagmamasid ang tumingin sa aming mga puso. Siyasatin mo kami hanggang sa kalooban. At kung may makita ka, O Diyos, na nakatago doon, na tinatago namin sa ibang tao, sa aming sarili, patawarin niyo po kami. At kung makita mo, O Diyos, na mga tinatahak namin sa landas sa hinaharap ay magpapahamak sa amin, baguhin mo po ang aming mga sitwasyon. If you see, God, we are walking on a path that will eventually cause us pain and hurt, change our circumstances, move us to a different direction, lead us in the path of righteousness for your name's sake, God. Ibalik mo po kami sa inyo. Dahil kayong aming mabuting pastol. At sabi mo, O Diyos, inaakay mo kami sa tahimik na batisan. Pinapahimlay mo kami sa maberding damuhan na kung saan pinubuhusan mo ng langis ang aming mga ulo. Naghahanda ka ng masaganang dulang sa harapan ng aming mga kaaway. Pinag-aapaw mo ang aming mga saroy, pinapanumbalik mo ang aming kalakasan. Akayin mo kami sa landas ng katuwiran.
At kung dumaan man kami sa lambak ng kamatayan, hindi kami matatakot. Dahil ang pangako mo, O Diyos, nandun ka. You are there. You are with us. Your rod and your staff, they comfort us. And surely, God, goodness and mercy will follow us. Ang iyong kabutihan at kahabagan ang susunod sa amin. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon and just allow God to embrace us, to minister to us, to tell us that He knows us, He knows our hearts, He sees our struggles. And despite of all that, He is with us. He will see us through. Come on, raise your hands, worship God. Praise God. Sa pagkakataon po ito, nais kong buksan ang altar para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang, pwedeng-pwede talaga tayong sumandal at magkanlong sa Diyos. Nagiging madali po ang paglapit sa Panginoon kapag alam natin kilala tayo ng Diyos. Kapag alam natin na alam ng Diyos, nakikita niya yung ating pinagdadaanan. Kaya gusto ko po kayong anyayahan na marahil may mga nangyari sa atin, nasaktan tayo, naging mapait yung ating kalooban na palayo tayo sa Panginoon. Pero ngayong umaga sinasabi ng Diyos sa atin, kasama natin siya sa lahat ng panahon yon. Hindi niya tayo iniwanan. I challenge you this morning. Isandal natin sa pangalan ng Diyos. Sa Kanya tayo magkanlong. Kasi kilala niya kung sino tayo at ano yung pinagdadaanan natin. If you want to give your life back to the Lord, nais ko pong samahan kayo sa ganitong panalangin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po. Kilala niyo ako.
Alam niyo ang aking puso. Nakikita niyo ang aking pinagdadaanan. Kaya nga po ba ngayong umaga, umaamin ako sa inyo. Ako po ay ligaw. Ako po ay wasak. Ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa mga maling desisyon, maling relasyon. Simula po ngayong araw, sa inyo lang ako sasandal. Sa iyo lang ako magkakanlong. Paniniwalaan ko ang lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat din po, O Diyos, sa pag-ampon ninyo sa akin bilang inyong anak. At lalong higit sa pagsusulat nyo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo. Mamahalin ko kayo. Paglilingkuran ko kayo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang lahat po na na-encourage ngayong umaga, magsabi ng Amen. Ang lahat po na natutuwa na kilala sila ng Diyos at hindi sila iiwan, magsabi ng Amen. Praise God. Kaya po pwede nating harapin ang ating buong isang linggo na malakas ang loob dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with a renewed heart. The Lord bless you with victory over your struggles. The Lord bless you with Emmanuel. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people will say, Amen and Amen. Good morning po and God bless.